sir. Good afternoon. My name is Joanna Marimagno. Thank you for accepting our interview today. My first question is, what is typically day like in your role as marketing professional? Well, first and foremost, as a owner or entrepreneur, syempre, ini-start namin yung araw namin. Ini-start ko yung araw ko as nagpipray ako for a better day, for a good day, syempre, for good luck. And then, chinecheck ko yung messages ng mga namin, ng mga social medias namin, ng platform namin, especially yung TikTok, pag may mga pending orders, check din namin yung stocks, yung mga namin, inventory, kung kumpleto pa sila. Yun, typical day lang naman na mag-check palagi ng mga stocks, ng mga messages para makapag-respond sa mga customer. Can you describe the most challenging aspect of your job? Well, syempre, typically naman, everyday is difficult part of job. Kaso nga lang, yung pinakamahirap sa ginagawa namin or ginagawa ko is yung maghanap ng mga supplier para ma-prevent namin mag-escalate yung ibang problems. Like for example, bad quality ng mga items. Syempre, check namin palagi yung quality kasi yung quality ay yung assurance namin para mapahaba yung business namin. What are the most rewarding experience you had in your marketing career? Syempre, yung pinaka-reward namin is yung kailan lang doon na-open na namin yung physical shop namin. Located siya sa Tondo, sa mga gusto magpunta. Syempre, nung una kasi medyo mahirap kasi puro online transactions kami. Mahirap kasi sa mga platform kasi mas marami yung scams. Kaya, pinili talaga namin na makapagbuo kami ng physical store. How has the marketing landscape changed over the years and what trends do you see emerging? Sobrang bilis na nung pangyayari. Na-start kami, di ba? Halos pandemic yun mga 2021. Na-establish namin yung store namin. Through the years, naging maayos naman kasi nagkaroon nga kami ng physical store, sabi ko nga kanina. Mas okay din na ipagsabay mo yung traditional marketing sa mga bagong marketing. Kasi nga, sa traditional, yun, yung mga nakasanayan natin. Tapos sa marketing naman, nagamit ka talaga ng mismong social media platform para mag-excel yung business mo. What skill or qualities do you believe are essential for success in marketing? Unang-una, integrity kailangan. With or without nakatingin sa'yo, ginagawa mo yung trabaho mo, ginagawa namin yung side namin, yung part namin. Tapos yung leadership, kailangan para mapatakbo mo ng maayos yung company mo, ma-lead mo sila ng maayos, kailangan lagi kang ahead sa kanila, mag-isip. Tapos yung excellence na paggagawa mo lagi yung best mo. Tapos yung accountability as kailangan lahat ng decision mo, even may kapalit dyan, kailangan ikaw yung mag-take as mag-take ng responsibility. Tapos yung discipline, pinakamahalaga yan kasi kung wala kang discipline sa trabaho mo, pabagsak yung trabaho mo. What advice would you give to students aspiring to career in marketing? Yung advice na mabibigay ko siguro, more patience kasi sobrang daming sobrang daming business na nag-grow sa iba't ibang paraan. Siguro patience para hintayin mo lang yung time mo na ibibigay sa'yo ni Lord kasi kung wala naman si Lord, mahihirapan ka. Kailangan lagi nasa loob mo si Lord. Tapos bukod sa patience, yung work smart. Mahirap na kasi yung work hard trabaho ka ng trabaho. Pero yung pagtatrabaho mo, physically ka lang napapagod pero hindi mo ginagamitan ng pag-iisip. Parang mga techniques mo kailangan lagi kang ahead mag-isip. How do you develop and implement effective marketing strategy? Sobrang laking factor ng paggamit ng social media. Like for example, sa TikTok, sa Facebook, sa Instagram. Pag nag-post kami dyan, sobrang malaking hatak yung nagagawa niya sa sales namin. Kasi yun nga, pag gumagamit kami ng social media, mas lumalawak yung customer target namin. Like for example, hindi na siya for Metro Manila lang, hindi na for Tondo, nationwide na rin siya. Kaya sobrang laking tulong ng social media para sa mga business natin. Can you discuss the role of digital marketing in today's business world? I said kanina, yung sa may previous question mo, sa may social media. So digital world, parang ganun na rin yun ginagamit yung digital world para makakuha ng mas maraming customers, makakuha ng maraming clients from different places. Like for example, yun nga, sa may TikTok, kasi nationwide yun Hindi lang siya nationwide, worldwide din siya. May mga chance din and possibilities na makakuha kami ng customers.
hindi lang dito sa Pilipinas, kundi rin sa ibang bansa. Kaya sobrang laking tulong ng digital world or ng social media para sa mga business owners tulad namin. Are some of the key metrics you use to measure the success of your marketing campaigns? Ayun, sobrang daming trend kasi nung nauuso ngayon eh. Yung, for example, yung trend na nakita namin tapos ginaya namin para sa aming business is yung mga buy 10,000 bundle tapos may freebie ka na 2,000. So, sobrang laking hatak nun para sa mga customers. Kasi hindi lang siya amount, sobrang laking tulong niya para sa mga sa mga business owner like yung mga reseller namin. So, sabay lang kami sa trend, yun yung ginagamit namin na matrix para mas mas makihalubilo yung business namin sa mga trending na na shops for thrift shops sa mga okay tulad nung sa amin. Can you share specific marketing campaigns that you particularly proud and explain why? Particularly. Can you share a specific marketing campaign that you particularly proud of and explain why it's successful? Ayun, tulad din nung sinabi ko kanina na meron kami mga pakulo or mga trending na kinukuha namin. Like for example nga, yung sasabi ko kanina, buy 10,000 amount of thrift or jackets, you will get 2,000 freebies. So malaking tulong na yun para sa mga resellers namin eh. May mga ginagawa rin kami mga vouchers, like for example, nakalimang bike ka sa amin, bibigyan ka namin ng 5,000 amount. Sobrang sa amin, para sa amin, malaking kabawasan pero at the same time, malaking tulong din sa amin yun. Kasi may mga repeat buyers kami bumabalik talaga dahil dun sa mga freebies na yun. Kasi kung susumahin mo, yung 2,000 na yun, freebie na yun eh. Mismong sa'yo na yun, didiskartehan mo na lang kung paano mo mabibenta. So yun, basically talagang sumasabay kami sa trend sa mga nauuso na promos, like for example, yun nga, yung kanina. Yun. What are some of biggest challenges facing the marketing industry today? Ayun, buti na tanong mo yan. So, yung para sa akin, yung pinaka biggest na problema ng mga ngayon, ng mga entrepreneur or yun, yung buong industry ng business is yung mga scammer. Kasi, sobrang dali na lang mag-manifest ngayon ng mga scammer eh. In just one click, kaya nilang mang-scam or maubos yung laman ng bangko mo. Tsaka, yung iba nilang gumagawa sila ng gumagawa sila ng mga accounts na dami, gagayahin yung page mo, kaya sobrang laking tulong na may mga physical store. Sa naman, sa mga walang physical store, mas mas prone sila na mas scam kasi nga wala silang proof na may papakita. So, ang payo ko lang sa mga tao dyan, sa mga customer dyan, lagi kayo magdo-double check kasi sobrang laganap ng scam ngayon. Lalo na meron tayong mga AI, yun. Kaya yun, siguro yun yung pinakamalaking problema para sa akin ng industry ngayon. How do you stay up to date with the latest marketing trend and technologies? As I said earlier pa rin yun, may mga may mga vouchers, may mga freebies kami para mas bumenta yung namin, yung mga item namin. Hindi lang para kumita kami, makatulong din kami. Kasi yun naman yung trending ngayon eh. Ayun yung up to date. Kailangan hindi lang ikaw yung kikita, kailangan din yung mga clients mo. So yun, ayun yung masasabi kong technique namin para makasabay kami sa mga uso. Good na. What are your thoughts on the future of marketing? Sobrang sobrang taas na opportunity na sobrang daming possibilities and sobrang daming opportunities na naghihintay sa marketing in the future. Like for example, yun nga yung mga nasabi ko kanina, through social media, through different platforms, marami ka nang pwedeng gawin, advertisement or ads, mga ganon. Yun, yung nasabi ko kanina, sobrang daming opportunities na pwedeng ibigay ng mga social media platform. Kasi nga, ayun, na siya, digital world na siya eh. Makakatulong yung mga traditional na ginagawa ng mga businessman dati, pero basically sobrang advanced na natin ngayon. Kaya nakikita ko lang na
sobrang sobrang advanced in the future, sobrang ano na agad, congratulations sa mga susunod na generation kasi ayun, updated na lahat, tsaka digital na lahat. How does your company approach ethical marketing and social responsibility? Technically, ang social responsibility naman namin is be honest sa mga customers. Be honest lang sa mga clients. Pag may mga item kami na sira, meron kaming tinatawag na warranty. Yung warranty na yun up to 3 months. So, pag hindi nabenta ng mga reseller namin yung mga item nila within 3 months, pwede nilang mapalitan. Pag may mga damages, pwede naman nilang papalitan as soon as possible. Ayun lang siguro yung tinatawag ko na social responsibility kasi responsible kami sa mga binibenta namin and responsible kami na kumita yung mga reseller namin. How do you continue to learn and grow in your marketing careers? Siguro ang ginagawa ko dito traditional yung ginagawa ko rito. Nagbabasa ako ng mga libro, nagbabasa ako ng mga mga libro, nanonood ako ng mga vlogs about sa business, kung ano yung mga pwede pang idagdag, yung mga pwede ibawas sa mga nangyayari sa amin ngayon. Ganun lang, by the book lang kami palagi. Kung ano yung alam namin na na makakabuti sa amin tsaka sa mga customers namin, ayun yung ginagawa namin. What are your career goals and aspirations? Ang pinaka long term naman na namin dito na vision namin is makilala lang sa buong Tondo. Pero ang nangyayari na kasi ngayon, sobrang thankful kami kasi sobrang blessed din kami kasi hindi lang kami sa buong Tondo sikat or kilala na rin kami sa buong Metro Manila. Ang iniim naman namin ngayon is makapag-ship kami nationwide and yun, balak namin isagad namin hanggang worldwide. Ayun lang naman yung vision namin nung una, pero ngayon binigay naman kasi ni Lord paano ba sabihin, binigay naman ni Lord yung result na pinagtrabahuan naman talaga namin, na pinagtyagaan namin. What do you find most motivating about your work? Na-motivate kami pag nakikita namin yung mga customers and clients namin na bumabalik. Bumabalik sila, nagre-resell ulit sila, nagre-repeat customer sila kasi satisfied sila sa item namin. Hindi lang sa item namin, sa rin namin, sa service namin. Kasi nga, yun, may mga warranty kami. Ilan lang yung mga trade shop na mayroong warranty. So, sobrang laking tulong talaga namin para sa kanila. How do you approach marketing in rapidly evolving digital landscape where new platforms and technologies are constantly emerging? Dalawang aspect lang yung ginagawa namin dito. Yung una is up to trend palagi. Yung kung ano yung trend, sasabay kami. Kung ano yung sikat or yung napapanahon, ginagawa namin. Sabi ko na kanina yung mga example na pag may mga bundles, may mga freebies, may mga vouchers, ginagawa namin yun. Yung pangalawa naman namin ginagawa is by the book. Lagi lang by the book kasi pag by the book ka, hindi ka mapapahamak. Mas less yung risk sa trabaho mo or yung sa business mo. Pag sumusunod ka sa mga libro or sa batas, yun, mas malilesen yung risk ng pagbagsak ng company mo. Giving the increased emphasis on data privacy and security, what strategy do you employ and protect consumer data while still effectively leveraging it for marketing purpose? So, yun ang ginagawa lang naman namin is by the book. Hanggat maaari, hindi namin nilalabas yung information ng mga customers namin and clients namin sa ibang competitors. Hanggat maaari, kung alam namin mali or alanganin na yung gagawin namin, tinitignan muna namin siya if ever na kung pwede siyang gawin or kung hindi na siya pwedeng gawin. Para yun, maprotektahan namin yung mga yung mismong clients namin and yung customer. How do you balance the benefits of automation and AI marketing with the potential for job displacement and the loss of human touch?
Ano yung hanggat maaari, hindi kami gumagamit ng AI. More on more on manpower kami. Usually naman, gumagamit kami ng AI, pero sa mga questions lang na hindi namin masagot. Pero more on, yun nga, nasabi ko, manpower kami. Meron kami limang empleyado rito na ginagawa yung trabaho na na yung designated na sa kanila, na job sa kanila. Kasi medyo risky pa ang paggamit ng AI ngayon eh. Bagong lang siya, bagong Excel lang siya na na weapon pa kumbaga. Kaya iwas kami sa paggamit ng AI, pero may mga times na kailangan gumamit ng AI kasi meron mga limitation lang din yung manpower namin. Kaya yun. In a world where consumers have a shorter attention span and bombarded with information, how do you effectively capture and hold their attention? Dito na pumapasok yung ginagawa namin or yung technique namin, kung tawagin ay hook siya. Ginagamit namin yung hook more on sa social media, like for example sa TikTok, sa Facebook, sa Instagram. Ginagamit namin yung hook. Ay yung first 3 seconds ng video or ng reels para makuha namin yung attention ng customer or ng client. Gagawa kami ng kung ano-ano na ma-attract yung customer para panoorin yung video. Kasi the more na pinanood niya yung video, mas mataas yung possibility na mag-avail siya sa amin ng mga items and products. Bukod doon, hindi lang siya basta mag-avail, pwede rin siya magdala ng panibagong customer. Kasi satisfied siya dun sa item namin. And our last question, how do you address the ethical concern and associated with targeted advertising, data privacy, and transparency in your marketing campaigns? Siguro ang pinaka-golden rule lang namin dito sa company namin is maging transparent ka lang. Maging transparent ka lang sa customers mo, sa clients mo, tsaka sa mga supplier mo. Maging transparent ka sa mga item. Halimbawa, huwag mong iisipin lang na benta lang ng benta or sale lang ng sales para mag-excel yung company mo. Kailangan isipin mo rin yung mga customer mo kasi without them, hindi mo makapalago yung customer mo. At the same time, yung sa mga supplier mo naman, maging maging honest ka lang din sa kanila kasi sila yung nagsusupply sa'yo ng mga product na pwede mong paano ba sabihin to? Yung mga product na pwede mong ikayaman or ika-excel mo. Yun lang. Thank you for answering our questions, sir. Nice to meet you po.